Hello po ulit sa lahat. Nandito po ulit tayo. Um, Tuloy lang po natin yung pinagtapusan natin ng part 1. So, ito na po yung part 2. So, ang yung first step po natin na ginawa is itong tinetrace lang po natin yung mga shapes ng nung layout natin sa paper. So, yan. Tapos ipa-fast forward ko po ng konti, yung part 1 po is hindi ko na forward. So habang kinukuha ko po yung shape nung mismong layout at nung drawing, ipa-fast forward po natin para mabilis. So yun po ang ginagawa ko na ngayon. Ito pong yung brush na to na medyo pudpud na, pero hindi po kasing pudpud nung naunang ginamit ko doon sa mata. So ito medyo may hair pa siya. So yan yung pang kuha ko sa mga detalye nitong yung mga ibang parts ng ilong, bibig, then mamaya yung itong facial hair and everything. So yun, forward po muna natin So siya nga po pala, pag gumagawa po ako ng portrait is ang step by step ko kadalasan is laging mata, ilong, and yung bibig. Yun po ang talagang inuuna ko. And I think karamihan yata ng mga artist naman is ganun. Kasi for me parang once na-establish mo na yung mga shapes ng mata, ilong, and bibig, so dun pa lang makikita mo na kung nakukuha mo yung likeness na nung picture. So from there, yun na yung pinaka foundation mo na alam mong yung part na yon is yung first stage ng portrait is nakukuha mo na kumbaga yung pagkakahawig niya dun sa picture. So ganun po ako madalas na yung pagkakasunod-sunod ko. Kaya yun na lang din po nakasanayan, pero minsan pag nagustuhan ko minsan na mag-start sa tenga or kung wala pa ako sa mood mag-start sa mga mata or what. Pero bihira po 'yon, bihira mangyari. So most of the time laging una yung mata, ilong, and bibig. So yun po. Tapos ang gamit ko po is yung brown. Medyo yung darker na brown. Yun po ang gamit ko ngayon na shade sa pagkuha nitong mga shapes niya. Ayan. Magaan lang po. Lagi lang pong light lang. Para madali nyo siyang ma-alter or mabura mamaya kung may gusto kayong i-adjust. Kung pansin nyo po pala, dito sa banda ng mga facial hair, nagpalit na po ako ng brush. So ito na po yung gamit ko ngayon. Yeah, medyo mahaba na po yung niya, yung hair niya kumpara dun sa kanina. So para at least ito kasi bihira po ako gumagamit diyan ng yung talagang yung gantong pudpod dahil kailangan diyan yung pagkuha pa rin ng shape is yung medyo malambot lang yung dating niya. Kasi pag mamaya i-adjust nyo pa po yan pag pag dinidetail nyo na yung hair strands ng facial hair niya. So it's either yan yung medyo mahaba-haba, medyo malambot na siya para pagpahid nyo ng pastel,
hindi masyadong mabigat, hindi masyadong dark agad yung dating. So minsan naman, pag gantong madami, pag ganyang medyo malawak-lawak pa yung space, is ito na, yung mas ayan, flat siya, flat brush. Medyo mas malaki lang ng konti. Yan, nylon pa rin po yan. Lahat po yan is nylon. Nylon hair. So yan, pag yun limbawa, pag gusto kong mabilis siya ma-fill in, so yung medyo malaki-laking brush ang gagamitin po natin dyan. Yan. Parang fini-fill in nyo lang yung papel. Ng same color po ulit to, yung brown. Mamaya na po natin yan siya i-blend ng yung talagang kulay niya. Kumbaga parang nagbi-build lang po tayo ng foundation. Yung base ng portrait natin. And again, kung may mga tips po kayo, suggestions, pwede nyo pong i-comment para baka may mga hindi pa po ako alam na mga techniques and mga tips. So, pwede nyo po din i-share. Kung may mga questions din po kayo, pwede po kayo mag-comment. And naisip ko din po, siguro isang part nitong portrait is magla-live po siguro ako. Then tingnan po natin kung may mga magjo-join at para makapag-interact din po ako sa mga subscribers and masagot ko yung mga tanong sa live habang gumagawa po ako. Itong part 2 po pala, medyo maiksi lang pong video po ito. So yung part 1 po medyo napahaba. So ang gagawin ko po is part by part na medyo mas maiksi. Para meron pong pacing yung pagtuturo. So yun lang po siya. Same lahat. Same yung color na kinukuha ko doon sa pastel. Fill in nyo lang po fill in ko lang yung spaces. Yan. And then, sunod po dyan is, itong, kung makita nyo po yung mismong outline, para hindi mawala yung hugis niya. So, nagpalit po ulit ako ng brush, yung medyo pudpud. So, kukunin ko lang medyo ititrace ko lang po ulit yung outline para hindi siya mawala. Importante po yan kasi pag naiba na yung hugis ng kahit konting part ng muka, kahit anong part pa yan, kailangan on point lahat ng detalye, hugis, yung kulay, yung values, yung dark and light shades. Yan. So kung mapansin nyo, dinadarkan ko yung mismong yung outline para hindi siya mawala. Minsan nabubura po kasi yan pag napatungan na ng pastel dun sa malaking brush. Is minsan di mo na maaninag. So itong stage po na to, hindi kailangan detalyado po agad, parang rough lang po to. Rough sketch, rough na foundation lang. At mag-focus po tayo pala
itong tutorial po na to is magfo-focus po ako sa skin tone. Mostly sa mukha lang po, ano. Then yung mga jersey and damit, then bola is I think magagawa na lang po ako ng iba pang video para doon. Pero gusto ko lang po mai-share sa inyo yung step by step ko sa mukha po muna. And yun din naman po ang magiging same steps ko kapag sa lahat sa ibang parts ng portrait. Pare-pareho lang po 'yan. Kaya dito na lang po muna tayo mag-focus sa mukha for now. Ano po? So forward po ulit natin. Okay, so ito na po muna. Ito yung parang pinaka-base ko normally pag nag-start. So nakuha ko na yung mata, kilay, ilong, then outline ng bibig and itong facial hair konti, ano. And then so from there so ito na yung palette, color palette. So since mag-start ako sa base color, so burnt sienna. So gagawin ko dyan is itong burnt sienna tsaka yellow ochre. Pinagmi-mix ko na yan siya, no? Pinagmi-mix ko na siya dito. So parang ito yung pinaka base color ko sa lahat. Ayan na yun. So kung medyo dark, dadagdagan ko lang ng yellow ochre. Tapos ang pang lighten ko pa ng husto dyan is itong white mamaya, no? So ayan na yung pinaka foundation. Minsan ilalagyan ko siya ng konting green. Ito lang, dyan lang sa gilid. So mix ko lang siya. Kung makuha ko yung, then kung medyo mapula, limbawa sa pisngi, so sa may ilong, so pink. Ayan. Kumbaga, diyan ka na kukuha ngayon ng ano. Tapos pag lighten mo, white, kailangan mo ng white. Kumbaga, dadampot ka lang diyan pag ano, okay? So sige, start na tayo. So usually, ito yung medyo pink. Ang sinisimulan ko din is yung dito sa may mata, no? So ang gagawin ko, okay, so kung titingnan mo yung color complexion niya ng skin is hindi naman siya maitim, hindi rin siya maputi. And kung titingnan mo maigi, may konting green na shade. Although lahat naman ng skin tones is talagang ang base foundation niyan is may konting green. So yun ang sisimulan natin tingnan. So start lagi is always light muna. On the lighter side muna ng shade. Gawa ka muna ng base color, and then from there magpapatong-patong ka na lang ng mga darker shades of the skin. Okay, so ito, lagay muna natin yan dito. Alright, sa gilid. Okay. So, yung brush na gagamitin ko is ito, flat din siya, flat brush siya. Pero yung angle ng pag-shade mo is hindi yung pa-side, no? Nakaano siya, yung naka-tilt tapos pag ganyan.
No, pag ganun, hindi siya side. Alright, so kukuha ko ngayon nung medyo mix nung may white kanina, white and pink. So white pink muna. Then nas may konting green. Tapos yun ngayon ang ipapang shade ko muna ng konti dito sa talukap nung mata. Light lang ulit. So yun po, light lang muna. Hanggang ma-fill in nyo yung white part nung sa mata. Then hindi rin naman kailangan na makuha mo agad yung eksaktong kulay agad. Dito sa first stage na yan, kumbaga ini-establish mo pa lang yung mga shade niya and kung anong magiging itsura nung yung shape. You know, madalas kong mabanggit yung shape kasi lahat yan talaga depende yan sa pag makuha mo yung tamang hugis ng isang part ng muka. So ito, kung mapansin nyo, same brush pa din ang ginagamit ko. And kung makita nyo, kung mag-shade ako is yung pa-side siya, naka-tilt. Yan, pag dito naman yung mga side na yan, pwede ako mag-shade ng pa-sideways ng brush pag may mga corners na kailangan i-fill in. Then so ito, medyo tinitingnan ko yung fini-fill in ko na yung pilik mata. Dahil minsan baka mawala ulit siya pag napatungan na siya ng pastel. Yung mismong yung pinaka-outline ng pilik is medyo nabubura, lumalabo na. So ito, dinadarken ko lang siya ulit nitong yung pudpud na brush, yung for detailing. Okay, so yan. So yung sa mata pala, sa may talukap, kadalasan yan meron yang light green na shade. Kasi parang yan yung pinaka shadow niya. And of course depende kung anong nasa picture, no? Pero it's either maglagay ka ng green dyan or yung ultra marine na blue. Yan. So fill in mo lang yung mga spots. Okay. So ito, lagi din ako merong ganitong brush, yung round brush na medyo malaki. So pang ano yan, pang base. Kumbaga pang smooth ng texture or pwede ring pang kalat pang spread nung charcoal, yung pastel pala. Para mag-even out lang siya. So yung round brush na yon, kumbaga para ka nagme-makeup, no? Ini-even out mo yung pastel. So yun, balik ako dun sa brush na ginamit ko kanina. So dito naman ako sa may ilong, yung bridge ng ilong. So light pressure lang, hindi mo kailangan ng madiin. Yan. Yung ilong, napaka-importante po niyan. Tsaka dito sa may baba ng ilong dyan, may shadow yan dapat. So again, hindi pa yan yung final color po niyan. Pero ang base na color na ginagamit ko dyan madalas is yung burnt sienna and yellow ochre na mix. And then pinapatungan ko na lang ng ibang colors. Tulad nitong dito sa ilong,
laging meron yung pink. May pink shade dyan. So, yung mix na burnt sienna and yellow ochre, dinagdagan ko lang ng konting pink para magkulay siya doon sa may bandang ilong, and dyan lalo na dyan sa may bridge and yung baba, yung base ng ilong. So medyo pinkish lang siya dapat. Hindi pa po yan yung final na color. So at least makita mo na yung may pink shade siya. Then mamaya patungan mo na lang ulit. No? So yan, medyo shade ng pink dyan. Yan, so i-shade mo lang siya hanggang sa ma-fill in yung mga white parts, ano, yung papel. First stage pa lang naman po yan, so hindi kailangan na sobrang madiin at sobrang dark yung intensity nung colors. Nga po pala, so pasensya na po kayo kung medyo wala po akong magamit na mga technical terms, ano, about sa drawing, kasi hindi naman po ako nag-aral. So at I think yung mga artists na talagang merong degree or nakapag-aral about art na pwedeng mapanood po itong video is pwedeng din po kayo mag-suggest and mag-share ng mga tips nyo para at least ma-incorporate ko naman din po sa mga gawa ko. Ano po, lalo na yung syempre mga technical terms na hindi naman po ako familiar. So in-explain ko lang po yung kung paano ko siya ginagawa, with my own terms, yung mga hangga't maaari ginagawa ko siyang simple. Ano po, so yan, dito na po ako ngayon sa labi. So ang gamit ko pong brush po dito is yung kaninang brush na medyo mahaba yung hair. So bale ang base color ko dyan is kalimitan is pink, yung light na pink. Then yeah, kumbaga ano ko lang siya, i-shade ko siya yung buong lips, yung buong upper at saka lower lip. I-fill in ko lang siya ng light pink muna, no? Tapos mamaya magdagdag tayo yung mga highlights niya. Yan. So yan, pink lang lahat, pati dito sa baba same color lang. Then again, light lang siya. Tapos unti-unti nyo na rin sundutin yung ibang mga details para hindi siya mawala. Yan, importante ma-fill in nyo lahat nung space ng labi. Ano po? So so yun, rough shading lang. First stage pa lang naman po, so wala munang mga hard mga hard lines. Then yung mga dark na, yung mga heavy na shades, lahat po light muna. And then yung mga kanto, then yung mga kung mapapansin nyo, ayun na fill in ko na po yung lips niya. Then next yan, kukunin ko na yung ibang mga detalye, no, darken ko na siya ng brown. Yan. Again, light lang po. Light lang. Okay, yan. Yeah, importante po yan, yung placement yung dark na spot doon sa labi, yung dulo.
Kasi diyan mo makukuha yung kung yung smile, yung hugis nung ngiti nung subject mo. And then balik ako dito sa mata, so konting detailing. Yan. Yeah, medyo dark ko na siya ng konti. So, yan, same color lang, brown. Okay. Okay, so next is ito na, itong brush na to, medyo ito long hand na brush siya. So, ang ginagawa ko naman dyan is yung mga shading dito sa ilalim ng mata. Flat brush pa din po siya. Flat brush. Then, yung pag-shade ko is tilted din. Tilted pa rin yung shade. So, yan. Dinadark lang ko siya yung mga shadow dyan sa mata, sa bibig. Then, yan. Dito sa ilalim ng ilong. Okay, then konti dito sa may bigote. Ayun. So, yun na yung so for me, yun na yung foundation. Nakuha mo na yung mata, ilong, then bibig. So, dyan pa lang makita mo na medyo nakukuha mo na yung likeness. Ano po? So, see you po in part 3. So, ito na po muna tayo ngayon. See you po. Next time po ulit. Ingat po and God bless.